Magandang umaga o magandang araw sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay susubukan nating basahin at banghayin ang akdang Uhaw ang Tigang na Lupa. So, sama-sama na natin basahin, then mamaya ay malalaman natin yung banghay ng kwentong ito. So, practice banghay ito. Kasi yung dalawang maikling kwento na ibinigay ko pa sa inyo ay yun na yung babanghayin nyo mismo. Okay. So, hinan niyo ko na yung pagbasa para mabilis. So, uhaw ang tigang na lupa ni Liwayway RCO. So, pag sinabi natin uhaw, syempre alam naman natin yung, yung tigang kasi na lupa, ibig sabihin ay tuyong-tuyong lupa. So, uhaw ang tigang na lupa. So, ano kaya tinutukoy dito na, o sino kaya yung tinutukoy na tigang na lupa na uhaw? Okay. So, sa maikling kwentong ito, makikita natin na may mga numbers. Kasi ang format ng maikling kwentong ito ay parang mga entry sa diary. So, walang date, pero mga entry, parang entry 1, entry 2, entry 2, entry 3, at iba pa. Okay, so basahin natin. Tapos, habang binabasa natin, subaybayin nyo na siya. So, ano ba yung takbo ng kwento? Okay, paano ba natin siya mababanghay mamaya? Okay, so tignan natin. Ilang gabi na akong, ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmus akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang puso. Ngunit patuloy ako nagtataka sa malalim na paghinga niya, sa kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay, paghikbi. Ilang araw ko nang hindi nadadalaw ang aklatan. So library, ano? Ilang araw ko nang hindi nasasalamin ng isang larawang mahal sa akin. Bilugan ng muka. So may dinedescribe siya ditong isang larawan, ano? Bilugan ng muka, malapad na noo, hati sa kaliwang buhok, singkit na mga mata, hindi katangos ang ilong, mga labing daluyan ng isang ngiting puspos kasiyahan. Sa kanya ang aking noo at aking mga mata, ang aking hawas na mukha, ilong na kawangki ng tuka ng isang loro, at manipis na labi ay kaina. So yung una niyang nilalarawan na nakita niya lagi sa aklatan o sa library nila ay maaaring yung kanyang tatay kasi tinescribe niya doon, ano. So sa kanya daw nagmana o sa kanya siya nagmana ng noo at mata, pero yung iba niyang katangian ay sa nanay niya. Halimbawa yung hawas na mukha. So ay pakitandaan natin yung karakteristik ng nanay nga, no? Hawas na mukha, ilong na kawangki ng tuka ng isang loro, kamukha daw ng parang tuka ng isang loro, then maninipis na labi. So yun daw yung minana niya sa nanay niya. Si ina yan. Si ina ay hindi pala kibo. Siya ay babaeng bilang at sukat ang pangungusap. Hindi niya ako inuutusan. Bihira siyang magalit sa akin. At kung magkakagayon, ay maikli ang kanyang pananalita. Lumigpit ka. At kailangan hindi ako makita. Kailangan di ko masaksihan ang kikislap na puot sa kanyang mga mata. Kailangan di ko namamalas ang pagkagat niya sa kanyang labi. Kailangan hindi ko makita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ito rin ang katumbas ng kanyang mariing huwag kung mayroon siyang ipinagbabawal. Ang ngiti ni ina ay patak na ulan kung tag-araw. Ang bata kong puso ay tigang na uhaw, na lupa, uhaw na uhaw. So, sinasabi rito, una niyang sinabi na pagkauhaw niya ay yung ngiti ng nanay niya dahil lagi nga siyang, parang tuwing makikita siya ng nanay niya ay nagagalit sa kanya. So, kaya sinasabi niya rito, para daw patak ng ulan kung tag-araw yung ngiti ng nanay niya. So, ikaapat, minsan, minsan man ay hindi ko narinig na may pinagkagalitan si ama. Bagamat hindi ko mapaniniwalaang may magkabiyak na pusong hindi nagkakahinampuhan. So, hindi daw nagtataka siya kung bakit daw hindi nag-aaway yung nanay at tatay niya. Marahil ay sapagkat kapwa sila may hawak na kaunawaan. Ang pagbibigayan sa isa't isa ay hindi nalilimot kailanman. Kung gabi ay hinahanap ko ang kaaliwang idinudulot ng isang amang nagsasalaysay tungkol sa mga kapre at nuno. So, paggabi daw parang namimiss niya o parang gusto niyang maranasan
ginagawa karaniwan ng tatay paggabi, nagkukwento tungkol daw sa mga kapre at puno, tungkol sa magagandang ada. So, ang ada ay parang mga diwata at prinsesa ng isang nagmamasid at nakangiting ina habang kinakwentuhan daw ng tatay yung anak niya, may ina naman na nakamasid, di ba, sa malayo ng isang pulutong ng mga nakikinig na magaganda at masasayang bata. Ngunit sa halip niyon ay minalas ko si ama sa kanyang pagsusulat. So sa halip daw yon na lagi siyang kinukuwentuhan ng tatay niya, dahil hindi ngayon nangyari, lagi niya lang nakikita yung tatay niya na parang lagi niya nakikita ng susulat. So baka may clue doon tungkol sa trabaho ng tatay niya. Sa kanyang pagmamakinilya. So noon kasi 1943 pa yung na-publish, so typewriter pa yung ginagamit. Sa kanyang pagbabasa, minamasdan ko kung paano niya pinangungunot ang kanyang mga noo, kung paano niya binubuga ang asong nagbubuhat sa kanyang tabako, kung paano siya titigin sa akin na tila may hinahanap, kung paano niya ipipikit ang kanyang mga mata, kung papaano siya magpapatuloy sa pagsusulat. So, gano'n niya lagi nakikita yung tatay niya. Parang hindi siya nakausap, busy sa trabaho. Okay, so yun yung lagi niyang nakikita. Okay. So, si ina ay isang magandang tanawi kung nanunulis ng punit na damit. So, kung nag-aayos ng mga ohales, so ohales ay buttonhole, ano? At nagkakabit ng mga botones sa mga damit ni ama. So, yung nanay naman niya, lagi niya nakikita na ganun yung ginagawa. Sa kanyang pagboborda ng aking mga kamison at panyulito. So, kamison ay underdress, ano, undergarment. Okay. So, sa galaw ng kanyang mga daliri, ay natutuhan ko ang isang kapanapanabik na kwento. Ngunit, ang pananabik na iyo'y napapawi. Kabagot, kabagot-bagot ang aking pag-iisa at ako'y naghahanap ng kasama sa buhay. Isang batang marahil ay nasa kanyang kasinungalingang gulang o isang sanggol na kalugod-lugod. May ngiti na nakawalang malay, mabango ang hininga, may maliit na paa at kamay na nakatutuwang pisilin, may mga pisngi at labing walang bahid kasalanan, at kasiyasiyang hagkan, o isang kapatid na kahulihan ng gulang, isang maaaring maging katapatan. So dito, sinasabi lang sa atin ng nagsasalaysay na wala siyang kapatid at gusto niyang magkaroon ng kapatid. So, sakali mang hindi nagkagalit si ina at ama, o kung nagkakagalit man ay sadyang hindi pinamamalay sa akin. So, kung nagkakagalit daw, baka daw dinajustify niya yung nanay at tatay niya. Baka na naman, hindi lang naman. Hindi ko lang nakikita. Pero hinahanap din daw niya ang magiliw at palitan ng mga titig, yung sweetness, wala rin daw sa nanay at tatay niya. Ng mga ngiti, ng mga biruan. Sapat na ang isang tuyot na aalis na ako sa pagpapaalam ni ama. Sapat na ang maniningil na ang naniningil ng tubig o sa ilaw o sa telepono upang sakupin ang panahong itatagal ng isang hapunan. So pansinin niyo o note ninyo isang pamilya, no, ganun lang, hindi nagkikipuan, yan lang yung halos karaniwan, parang formal yung sinasabi, no? Aalis na, may naniningil, so upang sakupin ang panahong itatagal ng isang hapunan. Sapat na panakaw sa isang sulyap ni ama upang ipadamang may narinig siya. So hindi sasagot yung tatay niya kapag sinabi ng nanay niya, titignan lang yung nanay niya. So yun na yung parang tugon daw o response. Mabibilang sa mga daliri ng aking dalawang kamay kung makailan kaming nagpasyal. Si ama, si ina at ako. So ilang beses lang daw yun. Malimit na akong kasama ni ina. Hindi ko nakitang sinarili nila ang pag-aaliw. So hindi din daw niya napapansin na yung nanay at tatay lang yung lumalabas. So lagi daw silang dalawa lang ng nanay niya. Inuumaga man si ama sa pag-uwi. Kung minsan ay hindi ko kinapapansin ng kakaibang kilos si ina. Nahihiga rin siya pagdating ng mga sandali ng pamamahinga at kung nakakatulog siya ay hindi ko na matiyak. Marahil ay ito ang tunay na nararamdaman ng kataling puso ng isang taong inangkin ng madla. So pagka naka-quotation o parang naka-italize, so parang yun yung sinasabi o parang direct na sinasabi. So siguro daw, sabi niya, dina-justify na naman yung nanay niya. Baka yun lang naman kasi yung daw tatay niya ay inangkin ng madla. Ibig sabihin siguro, sa trabaho masyadong focus. Kasi inangkin ng madla, kasi di ba pag public servant ka, public, ibig sabihin ay sa publiko ka. Okay? Ngunit walang pagsisisi sa kanyang kinig. Ilang taon na ngayon ang nakaraan nang minsang maibinalik na aklat ang aming tagapaglaba. Yaon daw ay nakuha sa isang lokbutan ng Amerikana ni ama. So lokbutan ay isa sa mga bulsa
Amerikana ay quote, quote, ibinigay ko yon kay ina. Yon daw ay tala-arawan ni ama. Diary, tala-araw. Kinabukasan ay may bakas na luha ang mga mata ni ina. Kapansin-pansin ang lalo niyang hindi pagkibobuhat noon. Lalo siyang naging malungkot sa kanyang paningin. So naku-curious siya ngayon, ano ang nasa isang tala-arawan? Okay, next entry. Lasing na lasing si ama. Karaniwan ang umuuwing lasing si ama, ngunit kakaiba ang kalasingan niya ngayong gabi. Hinihilamusan siya ni ina ng malahiningang tsaa. Ngunit wala itong ibigay na ginhawa. Hindi rin kumibo si ina. Nasa mga mata niya ang hindi maipahayag na pagtutol. So ito yung sinasabi ng tatay niya nung lasing. Sapagkat may isusulat ako, sapagkat ikamamatay ko ang kapighatiang ito, sapagkat. So may sinasabi yung tatay niya pero hindi niya maintindihan dahil lasing nga. So yan lang daw yung sinasabi sapagkat may gusto siyang isulat, pag di niya sinulat parang mamatay siya sa kalungkutan. So may maraming dahilan na sinasabi sapagkat. Okay. Idinaraing ngayon ni ama, so ang kanyang dibdib at ulo. Hindi raw siya makahingang mabuti. So marahil may sipon ka, aning ina. Sinisinat ka nga. Isang panyulitong basa ng malamig na tubig ang itinali ko sa ulo ni ama. Wala siyang tutol sa aking ginagawa. Sinusundan niya ng tingin ang bawat kilos ko. Ang kanyang mga bisig buhat sa siko hanggang sa palad, ang kanyang mga binti buhat sa tuhod hanggang sa talampakan, ay makailan kong binuhusan ng tubig na mainit na inakala kong matatagalan niya. Tubig na pinaglagaan ng mga dahon ng alagaw. Kinulob ko siya na makakapal na kumot matapos na inumin niya ang ibinigay kong mainit na tubig na pinigaan ng kalamansi. Nakangiti si ama. Manggagamot pala ang aking dalaga. So yung parang nag-joke yung tatay niya, no? Parang doktor pala ito, no? So dalaga, ibig sabihin babae yung nagsasalaysay. Sinuklian ko ng isang mahinang halakak ang ngiting niyang yun. Hindi ako dating binibiro ni ama. Nagulat siya kasi ginoke siya bigla ng tatay niya. Pero meron siya dito, ito yung medyo parang masakit na part. Sabi niya sa sarili niya, sana'y ako si ina sa mga sandaling yon. Sana'y lalo kong tinuturing na mahalaga ang nadarama kong kasiyahan. So sana na lang daw, yung nanay niya, siya. Parang halimbawa, nagbiro yung tatay mo sa nanay mo. Di ba karaniwan naman nagbibiroan yung mga magulang o yung nanay at tatay. So sabi ng anak niya, sana si nanay na lang yung nasa side ko para nakita ko na sweet din pala sila. Ganun, okay? Nabigo ako sa aking pag-asa. Nakaratay ng may ilang araw si ama. Halos hindi siya hinihiwalayan ni ina. Lalim ng kanyang mata ay may mababakas na namang maiitim na guhit. So, anong manggagamot ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit ayaw niyang ipagtapat sa akin ang karamdaman ni ama. Pinaayos ngayon ni ama ang kanyang hapag ay table, nililinis ko ang kanyang makinilya, dinikit ko ang kagugupit na kwentong kalalathala pa lamang. Pinagsama-sama ko ang mga papel sa kanyang mga kahon. At ang pangilalim na kahon ng kanyang hapag ay nagbigay sa akin ng hindi kagaanong pagtataka. Isang kahitang pelos na rosas. Yung kahita ay parang maliit na jewelry box. Tapos pag binuksan mo siya, di ba yung pelos, ibig sabihin ay yung felt paper. Eh, di ba pag may jewelry box, pag binuksan mo, di ba parang red yon yung may nakabalot sa loob? So yun, meron siyang nakitang parang maliit na kahita o parang maliit na box. Then pag nung binuksan niya, o yung paligid ay kulay rosas at isang salansan ng mga liham. So sa tabi nun, may mga salansan ng liham. Ibig sabihin ng salansan ay magkakasamang mga letter o liham. Maliliit at mga bilog ng titik, bughaw na tinta sa pangalan ni ama sa kanyang tanggapan ang mga nasa sobre. So nakita niya, naka-address sa office ng kanyang tatay. So, binuksan niya yung kahitang pelos na rosas, yung jewelry box. Ang larawan sa kahitang pelos na rosas ay hindi yaong hawas na muka. So, may nasa larawan, pero hindi daw yun yung hawas na muka, may ilaw na kawangki ng tuka ng isang loro, maninipis na labi. So, sino yung nilalarawan niya dito? Yung nanay niya. So, nakakita siya ng larawan sa kahitang pelos na rosas, pero hindi yung nanay niya yung nakalagay. Okay. Sa likod niyon ay may nakasulat na maliliit at bilog ang mga titik sa bughaw na tinta. So may nakasulat daw sa likod ng picture. Siguro babae yung nasa picture pero hindi yung nanay niya. Okay. So pag talikod niyon,
Nakalagay daw, "Sapagkat ako'y hindi makalimot." So yun yung ano, yun yung kanyang ano, yun yung kanyang, caption sa likod. Ang larawan ay walang lagda, ngunit nadama kong bigla ang pagkapuot sa kanya. So siguro kinabahan din siya, bakit gano'n yung nakalagay 'no, "Sapagkat ako'y hindi makalimot." Then bakit nakatago? Kasi 'pag tinago mo sa kahitang pelos na rosas o sa parang jewelry box, ibig sabihin mahalaga. So, tignan natin. At sa mga sandaling yon ay natutuhan ko ang maghinanakit kay ama. So parang sumama yung loob niya sa kanyang tatay nung malaman niya yung tungkol sa larawan ng babae. Then sa likod ay meron niyang nakalagay na hindi siya makalimot. Okay. So tignan natin itong mga naka-italics. Ito ay bahagi ng letter o yung sulat. Binuksan niya yung mga sulat, then ito yung nakalagay. Bakit sa panahong ito lamang tayo pinaglapit ng pangyayari? Higit marahil ang ating katiwasayan kung hindi ka dumating sa aking buhay. Bagamat hindi ko rin marahil matitiis na hindi maipagpalit ang aking kasiyahan sa isang pusong nagmamahal. Totoo ang kalagayan ng tao sa buhay ang malimit paging sagwil ng kanyang kaligayahan. So, so siguro naman nagigets nyo na yung situation. Ano, okay. So, yan yung nakasulat sa letter. Parang may humahadlang daw sa kaligayahan nilang dalawa. So, naiwan sa atin ang gulang ng kapusukan. Naiwan na natin ang gulang ng kapusukan. So, medyo matanda na sila kasi kapusukan ay meaning ay teenager. Ano? Okay. Hindi na tayo maaaring dayain ng ating nadarama. So, parang ngayon, hindi na daw ito puppy love lang o ah, hindi lang ito crush. Ano, okay. Ngunit nakapagitan sa atin ngayon ang isang malawak na katotohanang pumipigil sa kaligayahan. Ang hindi natin maisakatuparan ay buhayin na lamang natin sa alaala. So, sabi dito, may hadlang daw sa kanila. May malawak na katotohanang pumipigil sa kaligayahan nilang dalawa. Okay. Panatilihin na lamang natin sa diwa ang katamisan ng isang pangarap. Sana'y huwag na tayong maging magising sa katotohanan. So, yung nakalagay, no? Parang pangarap lang ito lahat, napaka-ideal, mahal nila isa't isa, at sana hindi na sila magising sa katotohanan. Okay, then another letter siguro. Nakita ko siya kagabi sa panaginip. So yung nagsasalita pa rin yung nasa sulat, ano, sinusumbatan niya ako. Ngunit hindi ko balak ang magwasak ng isang tahanan. Hindi ko maatim na magnakaw ng kanyang kaligayahan. Hindi ko mapapabayaang lumuha siya dahil sa akin. Ang sino mang bahagi ng buhay ay mahal sa akin. So, napaginipan daw nung nasa letter, siya, ibig sabihin yung asawa ng lalaki. So, sinusumbatan daw siya, pero hindi naman daw niya layunin na wasakin yung tahanan nila. Naiiyak din daw siya kasi sabi niya, yung mahal mo, mahal ko rin naman. So gano'n. Ang mahal sa akin ay hindi ko maaaring paluhan. Okay, another letter. Ang pag-ibig na ito isang dulang ako ang gumaganap na pangunahing tauhan. Sapagkat ako ang nagsimula, ay ako ang magbibigay wakas. Ipalagay mo nang ako'y nasimulang tugtuging marapat tapusin. Gawin mo ako isang pangarap na naglalaho pagkagising. Tulungan mo akong pumawi ng kalungkutan itong halos pumapatay sa akin. So dito parang natapos na yung nasa sulat. Tapos na sila. Pero sa susunod na letter, may nakalagay na naman. Ngunit bakit napakahirap ang lumimot? So tinry na niyang siguro putulin yung ugnayan, pero merong susunod na bakit ba ang hirap, napakahirap ang lumimot. Nadama ko ang kamay ni ina sa aking balikat. So habang nagbabasa siya ng sulat, nadama niya yung nanay niya, hinawakan siya sa balikat. Noon ko lamang namalayan na may pumasok sa aklatan. Nakita niya ang larawang nasa kahitang pelos na rosas. Natunghayan niya ang mga liham na nakakalat sa hapag ni ama. So yung mga pinapakialaman niyang letter, yung picture, nakita ng nanay niya. Okay. Si ina ay dumating at lumisang walang binibitawang kataga. Ngunit sa kanyang paglisan ay muling binati ng kanyang palad ang aking balikat at nadarama ko ang salat ng kanyang mga daliri, ang init ng mga iyon, ang bigat ng kanyang pagkakadantay. So walang sinabi yung nanay niya, ginawa ng nanay niya, parang hinawakan lang siya sa balikat, then umalis na. So anong pinapakahulugan nun? Pinapakahulugan nun siguro na alam na ito ng nanay niya. So dahil ngayon pa lang niya nalaman, yung paghawak niya sa balikat, tandaan niyo, hindi naman sila, kino-comfort siya ng nanay niya. Okay. So, basahin pa natin susunod.
Ang katahimikan na magitan sa aming ina ay hindi pa napapawi. So siguro awkwardness ito ano. Iniiwasan ko ngayon ang pagsasalubong ng aming mga titig. Hindi ko matagalan ang kalungkutang nababasa ko sa mga paningin iyon. Hiningi ni ama ang kanyang panulat at ang akalathala. Ngunit nang mapaniwala ko siyang masama ang kanyang bumangon, sa kanyang bumangon, ay kanyang sinabi. So, sabi niya masama ang magsulat, sabi niya sa tatay niya. So, ito yung sabi nung isa, nung tatay niya. Ngayon ay ang aking anak ang susulat ng ukol sa atin. At saan niya isang dalubhasang kamay ang ukit niyon sa itim na marmol. Ngunit hindi ko maisatitik ang pagtutol sa halos ay pamugto na ang nasa aking paghinga. Nasa kalamigan ng lupa ang kalawalhatian ko. So parang sinasabi niya na sobrang tatay niya na nasa kalamigan ng lupa, ibig sabihin nasa ilalim ng lupa yung kalawalhatian niya. So parang sinasabi niya na mas maliligaya pa daw siya kapag namatay siya sa parang ganun. Ang kailanman ay hindi ko aangkining likha ng aking mga daliri ang ilang salitang iyon. So, huwag kang palilin lang. So, ito pa yung sinabi ng tatay niya sa nanay, sa kanya. Parang binibilinan siya, no? Huwag kang palilin lang sa simboyo ng iyong kalooban. Ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig sa tuna. So, parang nire-remind siya, yung unang tibok ng puso, bisbihin ng unang tibok, first love, ano? Ay hindi pag-ibig tuwina. Kaya sabi niya, huwag kang palilinlak, huwag kang magpapaloko sa nararamdaman mo ngayon. Bakit? Kasi yung unang tibok ng puso, hindi laging pag-ibig. Okay. So, halos kasing gulang mo ako ng pagtaliin ng mga puso namin ng iyong ina. So, ibig sabihin, dito ni-reveal o may revelasyon na pinagtali yung puso. Ibig sabihin, o masasabi ba natin na fixed marriage ito? Okay. O siguro ay love, first love, then sila na, nagpakasan agad sila ng bata sila. So, pwedeng gano'n, ano, pwedeng ganun lumbas. Huwag ikaw ang magbigay sa iyong sarili ng mga kalungkutang paghihirapan mo sa iyong habang buhay. So, siguro, yun yung he's speaking from his experience. Ano, sinasabi niya kasi rito na huwag kang gumawa ng bagay na sa huli pagsisisihan mo na habang buhay mo paghihirapan. Siguro yun yung naranasan niya. Maaari hindi talaga sila nagkakagustuhan ng nanay niya o baka noon lang sila nagkagustuhan then habang buhay nagsasuffer yung sila nagsasuffer. Pero sino ang pinakamag nagsasuffer? Yung anak. Ano, okay. Muli kong nadama ang tibay ng buhol ng pag-uugnayan ng damdamin ni ama sa akin. So, siguro doon, dahil parang binibilinan siya, naramdaman niya na concerned din pala yung tatay niya sa kanya. Okay. Kinatatakutan ko na ang malimit na pagkawala ng diwa ni ama. So parang nawawala na ng malay, nawawala na ng, wala na sa isip, wala na sa wisyo. Okay. Si ina ay patuloy sa kanyang hindi pagkibos sa akin. Patuloy sa kanyang hindi pag-iglip. Patuloy sa kanyang pagluha kung walang nakakakita sa kanya. Ang kanang kamay ni ina ay dinantay sa noo ni ama at ang pagtatana ng isang nais tumakas na damdamin sa kanyang dibdib ay tinimpi ng pagdadaop ng kanyang ngipin sa labi. So, parang pinipigil ng gusto rin umiyak siguro ng nanay niya kasi siguro nagdideliryo na yung tatay niya. Pero, tinitimpi ng nanay niya na hindi siya umiyak. Okay. Naupo siya sa gilid ng higaan ni ama at ang kaliwang kamay nito ay kinulong niya sa kanyang mga palad. So biglang parang naging sweet yung nanay sa tatay. Okay, ito yung sabi nung tatay. Dadaan natin na nawawala na siya sa wisyo. So ito yung sabi niya, magaling na ako, mahal ko. Magaling na ako. Sa muli mong pagparito, ay sabihin mo sa akin kung saan tayo maaaring tumungo. Ang muog na ito na kinabibilangguan ko'y aking wawasakin sa anumang paraan. Sa anumang paraan. So dito makikita nyo na parang hindi yung nanay niya yung kausap ng tatay niya. Bakit? Kasi hindi ba hindi ganun sila nag-uusap. Pero ito, tinawag niyang mahal ko. Sabi niya, magaling na ako, mahal ko. Kasi siguro naramdaman din ng tatay, bakit biglang may nag-care sa kanya? Parang, kasi di ba, hinawakan yung magpalad, ganyan. Di ba? Okay. So, sabi niya, magaling na ako, mahal ko. Pero hindi, siguro yung nanay niya yung sinasabihan niya dito, magaling na ako, mahal ko. Magaling na ako. Sa muli mong pagparito rito, sa pagbalik mo dito,
sabihin mo sa akin kung saan tayo maaaring tumungo. So sasama na siya dun sa pinagsasabihan niya. Okay? Ang muog na ito, ibig sabihin muog ay tahanan, bahay, lugar na kinabibilangguan ko. Ibig sabihin dito daw siya nakabilanggo sa muog na ito ay akin nang wawasakin sa anumang paraan. Sa anumang paraan. So makikita ninyo, handa na yung tatay na alisan o umalis dun sa pamilya kung saan siya nakabilanggo. So, ang malabubog na tubig na bumabakod sa mga paningin ni ina ay nabasag. So, yung tinipigil na iyak ng nanay niya ay nabasag na. At ang ilang butil niyan ay pumatak sa bisig ni ama. Mabibigat na talukap ang pinilit na iminulat ni ama. So, at sa pagtatagpo ng mga titig nila ay gumuhit sa nanunuyo niyang labi ang isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Pag-asa yun. So, bakit nung minulat ng tatay niya yung mata niya, parang ngumiti yung tatay niya. Okay. Muling nalapat ang mga duro-gawang iyon sa isang kaluluwa at hindi ginamasid ang mga matang binabalungan ng luha. So, siguro inaaninag ng tatay niya kung sino yung may hawak ng kanyang mga kamay. So, hindi niya makita, sa sabi niya ay hindi niya mamasid ang mga matang binabalo. Hindi niya alam kung kaninong luha yung tumutulo sa kanyang bisig. Ang mga salamin ng pagdaramdam na hindi mabigkas. Nasa mga palad pa rin ni ina ang kaliwang kamay ni ama. So sabi ng tatay niya ulit, sabihin mo mahal ko na maaangkin ko na ang kaligayahan ko. Parang sinasabi niya, sabihin mo mahal ko. So hindi yung mahal ko, hindi yung nanay niya, ano? So sabihin mo na mahal ko na maaangkin ko na ang kaligayahan ko, na mapapasakin itong kaligayahan ko. So ang ginawa ng nanay niya, kinagat ni ina ng mariin ang kanyang mga labi. At nang siya'y mangusap, ay hindi ko naaamin kay ina ang tinig na iyon. Pakinggan niyo, papansinin niyo ito, ano, nung nagsalita daw yung nanay niya, hindi daw naramdaman ng anak na parang sa nanay niya yung boses na yon. So ano ibig sabihin nun? Anong sabi niya? Maaangkin mo na, mahal ko. So, nag-iba yung boses ng nanay niya. Hindi daw yung boses na yun yung boses ng nanay niya. So, ibig sabihin, maaaring yung mahal ko na tinutukoy dito ay yung babaeng nasa larawan. At yung ginagaya na boses ng ama o para lang siguro mapakalma yung tatay, nagpaparaya na itong nanay na sinabi niya na, oo, maaangkin mo na, mahal ko. So parang nagpanggap siya na siya yung babae na sinasabihan ng o sinasabihan ng sabihin mo na mahal ko na maangkin ko na ang kaligayahan ko. So, sumagot siya, sabi niya, maangkin mo na nga, mahal ko. So, ang init ng mga labi ni Inang kasabay ng kapayapaang nanan sa mga labi ni Ama at nasa mga mataman niya ang ilaw ng pagkabigo sa pagturugtong ng isang buhay na wala ng luhang dumadaloy sa mga iyon. Natitiyak niya ang kasiyahang nadarama ng kalilisang kaluluwa. So hinalikan o tinangkangal o hinalikan ng nanay niya, tatay niya, then nakita daw niya na sabi rito at sa mga mataman na yun, ang nakita niya yung ilaw ng pagkabigo, nadugtungan pa yung buhay. Siguro sinagpanggap yung nanay niya para baka lumakas pa yung tatay niya kung sakaling maramdaman niya na nandun yung nagmamahal o minamahal niya talaga, pero hindi nadugtungan yung buhay niya, kundi sabi rito sa dulo, natitiyak daw niya na naparamdam niya sa huling sandali yung kasiyahan na yun, kasi sabi nito, natitiyak niya na ang kasiyahang nadama ng kalilisang kaluluwa. So, sa sandaling yun ay namatay yung kanyang ama. Okay. So, doon nagtatapos yung ang tigang na lupa. So, kung papansin natin, So, kung babangahin natin ito, gamit yung sulok ni Freytag, makikita natin na yung ginawa ko, hindi ko kinuha yung mismong, hindi ako nagbanghay, ano? Kasi pag sinabi natin nagbanghay, papaliwanag mo kasi yung, papaliwanag mo. So, ginawa ko, sinight ko na lang muna yung mga patunay. Then, i-discuss ko sa inyo kung bakit siya naging, yun yung banghay niya, okay? So, syempre, unang-una ay yung tinatawag natin exposition. Okay? So, sa exposition part, ang karaniwang nangyayari ay pinapakilala yung tauhan, then nagbibigay ng hint. Saan? Sa
nagbibigay ng hint sa suliranin. Okay. So, sabi rito, exposition, siguro ang pwedeng pasimula niyan ay syempre pinakilala yung mga tauhan, ano. Pero ito yung exposition, ano. So, nagsimula siguro ang lahat nang may binalik na aklat ilang taon nang nakakalipas. Yung katulong, ano, na Tagalaba, yun daw yung nakuha niya sa kalokbutan ng Amerikana ni Ama. Binigay ko yun kay ina, yun daw ang tala-arawan ni Ama. So, kinabukasan, may bukas na ng luwa sa kanyang, ibig sabihin, andito na yung pagtaas ng kwento. Ibig sabihin, doon nagsimula sa diary, then ano kaya yung nasa diary? So, bukod sa tauhan, ito na yung mismong parang suliranin. So, nagsimula ang lahat sa diary. Okay. So, paano nagkakaroon ng komplikasyon? Okay. Sakali mang hindi nagalit si ina kay ama, so ito na, yung parang resulta nung nalaman ng nanay niya, ayan, naging matipid na yung pagsasalita, matipid na yung kumustahan, hindi na nagagalit yung ina sa ama. Okay, so ano pa, mabibilang na sa mga daliri yung lumabas silang dalawa. So ito na yung complication. Okay. So ano yung rurok? Okay. So yung rurok, nung nalaman niya rin na rin mismo nung ama, nung anak, alin, yung lihim ng nanay at tatay niya. I mean, lihim ng nanay ng tatay niya. Bakit? Kasi alam din ng nanay niya, pero hindi sinasabi sa anak niya. Ibig sabihin, ang rurok dito ay yung naiintindihan na ng anak kung bakit pala ganun. Bakit pa ganun yung suliranin? So, nalaman na niya. Ngayon, anong gagawin niya nung nalaman na niya yung rurok? Nalaman na niya yung sekreto? Nalaman na niya yung katotohanan? Okay. So dito sa kalakasan, nalaman din niya na kung bakit, ano ba yung dahilan? Kung bakit nangabet o ayoko kung gamitin yung term na nangabet kasi nung panahon kasi na sinulat ito, konserbatibo pa eh. Ano, ibig sabihin, noon ay parang iilan pa lang talaga yung papayag na mawasak yung pamilya para lang maging masaya. Okay, so dito, makikita natin na yung kasaysayan din nung nanay at tatay ay revelasyon din after niya malaman na maunawaan niya na may iba yung nanay, yung tatay niya, then bakit, ano ba yung dahilan kung bakit may iba yung tatay niya? So nalaman niya rito na bata pa lang o baka nagpadala sila agad sa simbolyo ng kanilang damdamin. So paano nagwakas? Ano yung resolusyon? So yung solusyon ay kahit na sabihin natin na kahit sabihin natin na maari yung tatay hindi mahal yung nanay, pero sa dulo makikita natin na yung nanay niya, kahit ganun yung tatay niya, mahal pa rin. Ano, kahit na may iba, mahal pa rin. Kahit na may problema, mahal pa rin. Bakit? Kasi umuwi pa rin naman sa kanila yung tatay niya. Ano, kasi malaking issue ito actually ng pamilya. Ano. Okay, pero mapapansin natin sa wakas, o sabihin natin na namatay yung tatay, pero nanatili pa rin. Ano. Siguro, yung nanay, bukod sa anak kasi na masasabi natin uhaw, maaari rin na sabihin na uhaw yung nanay din sa isang, di ba, sa kanyang pagmamahal ng kanyang ama, kasi maaari yung tatay noon may pag-ibig, pero ngayon wala na. So, nagkaroon din na, pero makikita ka natin sa wakas na, kahit na gano'n, may suliranin, yan ay nanatili pa rin yung pagmamahal ng nanay sa kanyang ama. Okay. Okay, so doon na nagtatapos yung pagbabanghay. Kung mapapansin niyo, kung binasa natin yung kwento, hindi naman ganyan yung pagkakasunod-sunod. Pero matagal natin siyang ma-decipher. Bakit? Kasi yung kwento kasi bukod sa classic ay medyo mahirap intindihin. Kaya nga ako gumawa ng video pa para pwede ko naman ipabasa na lang yan sa inyo. Pero gusto ko guided din kayo sa pagbabasa para sama-sama natin maintindihan yung kinalalabasan ng kwento. So sa bahaging yan, kapag kayo ay nagpanghay guys, kagaya ng ginagawa ko, ilalarawan nyo, ano ba nangyayari halimbawa karaniwan sa rurok? Then, ano yung nangyayari? Halimbawa sa rurok, makikita natin ang panapanabik na pangyayari sa kwento. Sa kwento, ang masasabing rurok ay noong malaman ng anak ang sekreto ng kanyang ama. Mababasa ito, halimbawa, sa ika-4 na talata ng unang pahina kung saan sinasabi ang ganito. So, sa site nyo yung mismong part na pwede nyo sabihin na yun ay rurok. Then, explain nyo pa kung kaya pa explain kung bakit
yun yung rurok na natatawag. Okay. So sa ganun kayo magsusuri o magbabangkay, para kayo nagsusuri ng akdang pampanitikan. Pero ang problema lang o ang kaibahan lang, dito meron kayong mga pinupunang part. Okay. So hindi ko naman sinasabi na mali yung ibang part. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, kailangan ayusin. Mabuti. Tandaan nyo, ang banghay iba sa mismong kwento. So, kagaya niyan, nagulat siguro kayo kasi unang-una, nagsimula na ako sa diary. Kasi yung diary lang naman din yung siguro yung suliranin o yung nagdala ng suliranin ng lahat. Ano? Kaya bagamat kung bakit ganun yung nanay, okay, siguro alam na rin ng tatay na alam ng nanay. Ano? So, hindi natin yun sure, pero makikita natin sa mga action kasi nila, so talagang yung nanay ay nagpabaya. At yung anak, sa dulo nakita natin na napunan yung mga tanong niya. Bakit ba ganito? Bakit ba ganun sila? Okay, so actually ang biktima talaga dito ay yung anak, ano, sa lahat, ano. Okay. So, yun lamang at doon lamang nagtatapos yung ating talakay sa Uhaw ang Tigang na Lupa. So, sa mga susunod na bahagi, tatalakay natin yung dalawa pang kwento, yung Estero at saka yung ang Kwintas. So, yun lamang at magandang araw ulit.